Wellman TV. Dino Abante. Kabanata 221 ang kahilingan ni Ryan. Lumapit si Ryan kay Dino with a sense of urgency. Dino, hindi natin hahayaan si Woods na maging presidente ng Marshall Club United. He will act without restraint if he did. Dahil nasaksihan niya ang kakilakilabot na kakayahan ni Woods, natural na hindi papayag si Jessica na pumasok si Dino sa ring. Iyon ay ang kanyang mga tao para sa grabs, at hindi siya maaaring tiisin ang anumang pagbabante sa kanya. Panay ang tanggi niya. Ryan, who heads Marshall Club United is your affair. Dino, my assistant, and I absolutely for him from involved in this. Habang nagsasalita ay matalim na ibinaling ni Jessica ang tingin kay Dino. Kung maglakas loob kang umakyat dyan, ako mismo ang babali ng mga paa mo. Nakatingin lang si Ryan kay Dino na may pagmamakaawa sa mga mata, umaasang sa pagkakataong ito ay hindi na niya papansinin ang mga utos ni Jessica. At the same time, pinagsisisihan niyang ipinadala niya ang imbitasyong iyon. Hindi niya dapat ibinigay ito kay Jessica. Dapat tinanong niya ng diretsyo si Dino. Ang mga babae, lalo na ang mga maganda, ay nauuwi lang sa gulo, mapait niyang naisip. You can stop looking at me, Ryan. I can't help you. I dare not disobey Jessica's words. If I do, she might actually break my legs, or worse, I might end up sleeping on the couch tonight. Matutulog sa sopa. Naunawaan agad ni Ryan ang diwa ng ipinahihiwatig ni Dino. Matagal na niyang pinaghihinalaan na ang relasyon ni Dino at Jessica ay hindi lamang ng presidente at assistant, at ngayon ay makumpirma niya na si Dino ay hindi ordinaryong katulong, siya ay nasa ilalim ng 24 na oras na pagbabantay. Hindi na makayanin ang tensyon na ito, sumingit si Brittany na may kasamang panunuya. Ryan, sobra mong tinatansya ang bansang ito. Mayroon siyang ilang mga kasanayan sa pakikipaglaban, at marahil ay maaari siyang manalo laban. Justin, kung kakampi niya ang swerte. Pero alam mo ba kung sino si Woods? Isa siya sa The 72 at ikapitong ranggo. Paano kaya matatalo ng batang taga-bayan na ito ang isang top martial artist na ganyan? Kung ang bansang bumpkin na ito ay maglakas loob na tumapak sa platapormang iyon, papatayin siya ni Woods gamit ang isang kuko. Palagi siyang duwag, takot sa kamatayan. Siguradong hindi siya maglalakas loob na umakyat doon. Kahit anong pakiusap mo sa kanya, hindi niya tatanggapin ang hamon. Ang mga masasakit na salita ni Brittany ay sinadya upang pukawin si Dino dahil gusto niya talagang pumasok siya sa ring. Tiyak na hindi magkakaroon ng pagkakataon ang batang taga-bayan laban kay Woods, at kahit na hindi mapatay si Dino, baka mabalian man lang ang braso niya. Mapapawi nito ang kanyang nakakulong na pagkabigo. Bukod pa rito, hinanggad ni Brittany na makitang matalo si Dino, isang pagkatalo na magpapasaya sa kanya. Isang pagkawala lamang para sa batang taga-bayan, isang malaking sakuna, at maaari siyang pumailang lang sa tuwa. Si Jessica, sa pagiging matalino, ay mabilis na nahuli sa intensyon ni Brittany at matalas na sinaway siya, "Shut your mouth." Gamit ang isang mapaglarong stick sa kanyang dila, tumahimik si Brittany, hindi na pinukaw ang talakayan. Nabigong makuha ang pahintulot ni Dino, si Ryan ay nag-aatubili na umakyat sa entablado mismo. Pag-akyat niya, agad siyang sinimulan ni Woods na kutsain, "Hoy, hindi ba ito ang dating presidente ng Marshall Club United? Hindi ka ba masyadong matanda para lumaban?" Malamig na tugon ni Ryan, binigyan si Woods ng malamig na titig, "Kung kaya ko pa bang lumaban, malalaman mo rin. Ang Marshall Club United ay isang alyansa ng mga makatarungang mandirigma, at hindi ka dapat maging presidente dito." Kabanata 222 Only I deserve it. Humagalpak ng tawa si Woods, napabalikwas ang kanyang ulo na para bang pag-aari niya ang mundo. Nang matapos siya, tumingin siya kay Ryan na may labis na paghamak, ang kanyang mukha ay tumutulo sa pangungutya. "Ryan, have you got a death wish? Coming up here to challenge me? With that laughing fighting style of yours, I suggest you'd better off at home babysitting the grandkids." Big talk. Si Ryan, na nakaramdam ng pagkainsulto,
ay sumugod sa harap ng kanyang mga kamao na handa na. Ngunit bago pa siya makaputok, inabot ni Woods ang kanyang nakakuyom na kamay, diretso sa dibdib ni Ryan. Mabilis na umatras si Ryan, muntik nang tumakas sa brutal na welga. Gayunpaman, nagawa pa rin ng Tigre Claw ni Woods na mag-iwan ng ilang malalalim na hiwa sa dibdib ni Ryan. Natama ng may laso na mga kuko, si Ryan ay nakaramdam ng matinding sakit, na sinundan ng isang alon ng pagkahilo. Ang sinumang mahuli ng mga kuko ni Woods ay hihina kaagad at hindi na maipagpatuloy ang laban. Kasuklam-suklam ka, Woods. Nilalason ang mga kuko mo. Napasigaw si Ryan sa napagtanto. Hindi pa man nakakapagsalita si Ryan ay sumugod si Woods pasulong, hinawakan ang leeg ni Ryan gamit ang kanyang clawed na kamay at sumirit ng malamig na pagbabanta. Magtatapon ng tuwalya. Kapag hindi ka sumuko, pupugutin ko ang leeg mo sa isang ikot at iiwan kang patay sa singsing na ito. Nang makita ito, agad na tumalon si Jacob sa ring. Sabay-sabay natin siyang ibagsak. Ang pagkapangulo ng Marshall Club United ay hindi dapat mahulog sa kamay ng hamak na halimaw na ito. Bilang isa sa nangungunang 4 na miyembro ng Marshall Club United, malakas ang impluwensya ni Jacob, at ang kanyang panawagan sa pagkilos ay nag-udyok sa mahigit 100 manlalaban na sumama sa kanya sa ring. Nang makita ang kanyang sarili na mas marami, casual na itinapon ni Woods si Ryan palabas ng ring. Thud! Marahas na bumagsak si Ryan sa sahig sa ilalim ng stage. Nagmamadaling lumapit si Dino, lumuhad para tasahin ang kalagayan ni Ryan. Hindi naman malubha ang mga sugat. May mga pasa lang at ilang buto na wala sa lugar. Habang sinasabi niya ito, sinimulan ni Dino na manipulahin ang mga buto ni Ryan pabalik sa pagkakahanay sa mga snap at crunches. Kahit na walang kahirap-hirap ang ginawa ni Dino, napangiwi si Ryan at napangiwi sa sakit. Sa kabilang banda, ang iba't ibang may-ari ng club na umatake kay Woods ay isa-isang itinapon palabas ng stage. Bawat isa ay may mga bali ng buto ngunit wala ng pinsala. Sinadya ito ni Woods. Sa sandaling siya ay naging presidente, ang mga may-ari ng club ay kailangang sumunod sa kanyang mga utos. Ang kanyang layunin ay upang talunin sila sa pagpapasakop, hindi upang patayin sila. Matapos itapon si Jacob, nag-iisang tumayo si Woods sa ring at nagsimulang tuwang-tuwa. Lagi kong alam na ang Marshall Club United ay walang tunay na mga kampyon, at ngayon ay nagpapatunay lamang ito. Ano ang hinamon ko ngayon? Kayong lahat ay isang grupo ng mga walang tao. Tila ang pagkapangulo ay nararapat sa akin. Kayong mga walang tao, simula ngayon, kayo ay magpapasakop sa akin at susunod sa aking mga utos. Ang nangyari kanina ay welcome lang sa akin. Sa hinaharap, kung sino man ang maglalakas loob na sumuwi sa aking mga utos, hindi sila makakaalis ng ganoon kadali. Ang mga salita ni Woods ay nagpadala ng mga alon ng galit kay Ryan. Sa pagitan ng karaniwang kawalang ingat ni Woods at ng karaniwang mga kalokohan ni Joey, ang Marshall Club United ay nasa bingit ng pagiging isang laruan lamang. Itong dalawang magkapatid. Kabanata 223 ang huling pag-asa. Dahil sa mga pagpipilian, isang desperado na si Ryan ang humawak sa braso ni Dino at nakiusap, "Dino, ikaw ang aming huling pag-asa." Ang libu-libong club at daan-daang libong miyembro ng Marshall Club United ay hindi maaaring maging personal na laruan ni Woods. Sige, tumayo si Dino, handang pumasok. Noon lang, isang convoy ng mga sasakyan ang pumasok sa venue, lahat ng masungit na off-road type. Land Cruisers at Nissan Patrols, isang fleet ng matibay na sasakyang Nissan. Bumukas ang mga pinto, at lumabas ang isang grupo na nakasuot ng samurai attire, mga miyembro ng bagong tatag na Sato Club, na pinamumunuan ng walang iba kundi ang kanilang may-ari, si Takashi Sato. Si Takashi Sato, isang kahangahangang talento mula sa Japan, ay hindi pa pumapasok sa 30 ngunit kabilang na sa nangungunang 10 martial artist ng Japan. Ang kanyang ama, si Haruki Sato, ay higit na tanyag, na may hawak na titulong Grand President ng Marshall United sa Japan at kinilala bilang ang pinakakakilabot na martial artist sa bansa. Matapos ang kahihiyan na dinanas ni Kazuki Watanabe sa New York,
na nagdulot ng kahihiyan sa buong Marshall United ng Japan, nagbukas si Takashi Sato ng club sa New York. Ang kanyang misyon ay hugasan ang kahihiyan na sinapit ni Watanabe. Alam ni Ryan si Takashi Sato. Alam niyang may bagong Sato Club na nagbukas sa New York, at sigurado siyang walang silbi ang Japanese na lalaking ito. Nakatitig kay Takashi Sato, nagtanong si Ryan, anong ginagawa mo dito? Hindi ba ngayon ang araw ng halalan para sa presidente ng Marshall Club United? Kung sino ang manalo sa ring ay nagiging presidente. Kaya, narito ako para talunin ang lahat ng miyembro ng Marshall Club United at angkinan ang pagkapangulo para sa aking sarili, deklara ni Takashi Sato may isang kaabangan na kayang-kaya niya sa kanyang kakayahan at reputasyon sa Japan. Ang pagiging presidente ng isang maliit na Marshall Club United ay isang simpleng gawain para sa isang tao na nireranggo sa top 10 nanograms Japan. Umakyat si Takashi Sato sa ring, binigyan si Woods ng isang sulyap bago nagtanong, ikaw ba si Woods? Ang nasa ikapitong ranggo sa 72 na yugto ng rangkang ng M-Country. Oo, ako nga. At paano ka, Haponesa? Aalis ka sa iyong bansa para pumunta dito sa singsing na ito, nililigawan mo ba si kamatayan? Maaaring hindi si Woods ang pinakamagandang halimbawa ng kabutihan, ngunit isa pa rin siyang makabayan sa puso. Kapag kaharap ang isang Japanese challenger, siya, tulad ng lahat ng mamamayan ng M-Country, ay nagtanim ng matinding puot. Ang kahihiyan ng Pearl Harbor ay hindi nakalimutan. Kamatayan. Ikaw ang mamamatay. Pinisil ni Takashi Sato, na sinenyasan si Woods na lumapit sa kanya gamit ang kanyang daliri. Halika na nga, basura ng M-Bansa, mga pas-ang may sakit ng M-Bansa. Tingnan ko ng mabuti ang kaunos lunos mong martial arts. Habang tinutuya ni Takashi Sato, mabilis na naghiwa-hiwalay ang mga miyembro ng Sato Club sa paligid ng ring, inilabas ang kanilang mga telepono at kahit ilang video camera para i-livestream ang kaganapan. Ang isa sa mga sasakyang dinala ng mga Hapon ay isang maliit na mobile broadcast van. Binalak nilang i-stream ang laban ng live online para makita ng buong mundo. Nais nilang masaksihan ng buong Japan at ng buong mundo si Takashi Sato sa pagtalo sa mga martial artist ng M-Country, na panoorin kung paano pinahiya ng mga Hapones ang M-Country. Siyempre, nilayon din nilang ipakita sa lahat na si Takashi Sato, pagkatapos na masakop ang ring ngayon, ay matatalo ang lahat ng M-Country fighters at maging presidente ng Marshall Club United. Naghahanap ng kamatayan. Si Woods, na galit, ay sinunggaban ng kanyang matutulis na kuko kay Takashi Sato. Ngunit nang malapit na siyang hampasin, mabilis na tumabi ang Japanese na lalaki, na umiwas sa pag-atake ng may maliksi na biyaya. Kabanata 224 ang dignidad ni Woods. Sa isang kalabog, malakas na bumagsak si Woods sa lupa. Para sa kaligtasan, ang ibabaw ng singsing ay simpleng dumi, na ngayon ay pumuno sa kanyang bibig habang siya ay tumama sa lupa. Ang Japanese team, na nilagyan ng iba't ibang device at live streaming ng event, ay humagalpak sa walang awang pagtawa, malinaw na nasiyahan sa palabas. Nabalitaan ko na sinalumo ang buong Marshall Club United ng mag-isa. Akala ko magiging kahanga-hanga ka, ngunit isa ka lang pala biro. Hindi, isang payaso. Ano ang pagganap na iyon ngayon? Isang gutom na asong kumakain ng dumi. Bibigyan kita ng pagkakataon. Humiga ka lang, ipakita ang iyong pagpapasakop, at kung kumilos ka tulad ng isang mabuting maliit na aso, maaari kong isaalang-alang na bigyan ka ng masarap na pagkain. Hindi mo na kailangang humiga sa lupa at kumakain ng dumi tulad nito. Tawa ng tawa si Takashi Sato, na nakatingin kay Woods, na natatalo sa lupa. Ha! You dare humiliate me like this? Papatayin kita. Sa kabila ng pagbagsak, si Woods ay sumipa mula sa lupa na parang isang sprung fish, na inilunsad ang kanyang sarili patungo sa Takashi Sato sa hindi kapani-paniwalang bilis. Lumilipad patungo kay Takashi, hinampas ni Woods ang kanyang kuko na kamay na nakatutok sa bibig ng lalaking Hapon. Ang mga walang galang na salita na binitawan ng dayuhang ito ay nag-insulto sa kanyang bansa, determinado si Woods na putulin ang kanyang bibig para dito. Ang mga mamamayan ng M-Bansa ay maaaring makipaglaban sa kanilang sarili kapag walang mga banta sa labas,
ngunit kapag nahaharap sa isang kaaway, dapat isantabi ng mga Amerikano ang kanilang mga personal na salungatan at tumayo ng sama-sama laban sa kanilang kalaban. Kahit na mahigpit silang lumaban sa isa't isa, ang pagkakaroon ng dayuhang kalaban ay nangangahulugan ng agarang pagkakaisa. Ito ang diwa ng Amerika. Habang papalapit sa kanya ang kuko ni Woods, hindi umiwas si Takashi Sato. Sa isang mabilis na galaw, inabot niya ang kamay ni Woods. Ang kanyang mabilis na reaksyon ay nagpahintulot sa kanya na tiyak na hawakan ang kamay ni Woods, na pumikit ng husto sa palso. Sa isang nakakasakit na bitek, ang braso ni Woods ay napilipit sa isang spiral, na naging dahilan upang siya ay bumagsak ng husto sa lupa sa isang kalabog. Gamulong-gulong si Woods sa lupa habang hawak ang putol niyang braso, sumisigaw sa sobrang sakit. Lumapit si Takashi Sato at tumingin sa kanya. Nagsusumite ka ba? Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magpasakop sa iyo, isang Hapones. Ito ang lupa ng Amerika, at kailangan mong makaalis. Si Woods ay dumura ng mapanghamon, sa kabila ng paghihirap. Sa matinding determinasyon, itinaas niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang walang sugat na kaliwang braso at tumayo. Bilang isang Amerikano, tumanggi siyang humiga sa harap ng isang Hapones. Maaari siyang patayin, ngunit hindi siya yuyuko. Ang mga Amerikano ay hindi yumuyuko sa harap ng mga Hapon. Nako! Hindi ko inaasahan ang gayong katatagan mula sa isang walang katulad mo. Ngunit natutuwa ako kapag ang mga Amerikano ay nagpapakita ng ilang gulugod. Kung tutuusin, kahit ang mga Amerikanong may pinakamatigas na mga tinik ay dapat yumukod sa ating mga mandirigmang Hapones at magpasakop. Nagmamayabang na sabi ni Takashi Sato. Dumating siya sa Amerika na may layunin, na tumayo sa itaas ng bawat martial artist sa Martial United at pilitin ang mga dalubhasa sa martial arts ng Amerika na lumuhad sa harap niya. Ibibigay ko ang aking buhay kung kinakailangan, ngunit itataboy kita sa lupain ng Amerika. Hindi tinatanggap ng Amerika ang mga Hapones. Ipinahayag ni Woods, puno ng pagsuway at pambansang pagmamataas. Kabanata 225 Kamatayan. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Woods. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang mga kuko, dumiretso sa puso ni Takashi Sato, na nagbabalak na punitin ito. Naisip niyang ihagis sa lupa ang puso ng lalaking Hapon, na dumudugo. Inilagay ni Woods ang lahat sa pag-atake. Parehong ang puwersa at bilis ay makabuluhang mas malakas kaysa dati. Ngunit gayunpaman, ang kanyang mga kuko ay umabot ng 1 pulgada o 2 pulgada lamang ang layo kay Takashi Sato. Mabilis na hinawakan ng Japanese na lalaki ang kuko ni Woods at may bahagyang pag-ikot. Bitek. Umalangaw-ngaw ang isa pang matalim na kaluskos, na sinundan muli ng masakit na sigaw ni Woods. Habang ang magkabilang braso ay wala ng hugis, namilipit si Woods sa lupa. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa matinding sakit habang sinusubukan niyang bawasan ang paghihirap. Tinapakan ni Takashi Sato ang mukha ni Woods, na nagpakita ng mapang-asar na ngiti. Nagsusumite ka ba o hindi? Hinding-hindi ako susuko. Ang pasya ni Woods ay hindi sumusuko. Kahit nakadikit ang mukha sa ilalim ng paa ng Hapones, hindi siya pumayag. Habang si Woods ay nakagawa ng maraming mali sa kanyang buhay, hindi siya magiging isang taksil. Hindi siya yuyuko sa isang Hapones. Maaaring kunin ang mga ulo ng mga Amerikano, ngunit hindi sila yuyuko sa harap ng mga Hapon. Hindi na makayanan ang kawalang katarungan, humakbang si Dino sa singsing at malamig na nagtanong, bitawan mo siya. Itinaas ni Takashi Sato ang kanyang paa at binigyan si Woods ng isang malakas na sipa sa baywang, dahilan para matamba siya palabas ng ring. Pagkatapos, lumingon kay Dino na may paghamak, tinanong niya, ito na ba ang pinakamagandang inaalok ng Amerika? Sa palagay mo kaya mo akong labanan, o hinahanap mo ba ang kamatayan? Kayong mga Hapones, nagbabaka sakali na pumunta rito at mag-amok sa lupang Amerikano. Ngayon, tuturuan kita kung paano kumilos. How dare you, a country bumpkin, be so bold in my presence? Isang sampal lang mula sa akin ang kailangan para mapalakpak ka hanggang mamatay, nginisyon ni Takashi Sato.
Sa isang iglap ay isinara niya ang distansya sa pagitan nila ni Dino, ang palad niya ay humahanggos patungo sa dibdib ni Dino. Hindi umaatras si Dino sa Japanese Challenger. Itinaas niya ang sariling palad patungo sa papasok na hampas ni Takashi Sato. Ang mga manunood ng Hapon ay nasa sabik sa tanawing ito. Is this country boy a fool? He's actually trying to match palms with Takashi Sato. I think he won't be able to keep his hand intact. May lakas siya ng loob na hamunin si Takashi Sato sa ring. Hindi lang ang kamay niya ang hindi niya kayang panatilihin, kundi pati na rin ang buhay niya. Talagang hanggal ang American bumpkin na ito. Malinaw na nailigtas niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagmamakaawa sa kanyang mga tuhod, ngunit narito siya sa ring, nanliligaw sa kamatayan. Si Takashi Sato ang pinakamaawain. Kung ang mga baboy na Amerikanong iyon ay lumuhod sa harap niya na parang mabubuting aso at magpapasakop, tiyak na ililigtas niya ang kanilang mga buhay. Sa kasamaang palad, ang mga hanggal na ito ay hindi nakakaintindi. Tinuyan ng mga Japanese observer si Dino, ang kanilang tawa ay may bahid ng pangungutya hindi lamang para sa kanya kundi para sa bawat Amerikano. Ngayon, dumating si Takashi Sato at ang kanyang entourage para hiyain ang Marshall Club United, para pababain ang mga mamamayang Amerikano. Kabanata 226 na tingnan silang nagyayabang. Ang mapang-akit na pananalita ng mga Hapones ay gadgad sa mga tainga ni Brittany, at hindi na siya nakatiis. Kahit na hindi niya gusto si Dino, kinakatawan niya ang Amerika ngayon. Tumaas ang kanyang boses, sumigaw siya, "Go get M, country boy. Ibagsak mo ang mayabang na Japanese na iyan. Country boy, kapag nanalo ka dito, marami akong mga bata na kasama mo." Sa inspirasyon ni Brittany, lahat ng mga Amerikano sa madla ay nagsimulang pasayahin si Dino. "Sige Dino. Pumunta ka country boy. Go stinky country boy." Ang mga tagay para kay Dino ay sagana at iba-iba. Ang mga may gusto sa kanya ay nag-echo ng mga chants ni Ryan para kay Dino, habang ang mga hindi gaanong mahilig sa kanya ay tumanggap ng mga tawag ni Brittany na country boy at stinky country boy. At pagkatapos, magkadikit ang kanilang mga palad. Ang banggaan ay parang meteor na tumatama sa Earth. Boom! Ang isang dumadagandong na boom ay sumipa ng mga ulap ng alikabok sa singsing, na nakakubli sa paningin na parabang isang dust-coated na truck ang dumaan. Nababalot ng alikabok, walang nakakakita sa nangyari. Ngunit isang figure, tulad ng isang cannonball, ay ipinadala na lumipad sa himpapawid. Bang! Ang tao ay bumangga sa nakapalibot na pader, na gumuho sa pagkakabangga. Bumagsak ang mga brick, na baon ang figure sa ilalim ng mga ito. Ang pader na iyon, na binuo gamit ang 3 patong ng mga laryo, ay gumuho sa isang pagtama ang puwersang tiniis ng figure ay dapat na napakalaki. Hindi makapaniwala ang mga manunood ng Hapon na si Takashi Sato ang pinalipad. Kumbinsido sila na dapat ay si Dino iyon. Muling tumaas ang kanilang pananabik. Hahaha. Ang batang taga-bayan na iyon ay pinalipad ni Takashi Sato sa isang hampas lang ng palad, at ibinagsak pa niya ang pader. Nalibing na siya ng buhay sa lugar. Ang isang batang taga-bayan na nangangahas na makipagkamay ng mga palad kay Takashi Sato ay hindi napagtanto ang tindi ng kanyang pagkakamali. Ang mamatay sa isang hampas ng palad ay isang awa para sa kanya. Dapat alam na ng mga Amerikanong may ulong baboy na ito sa ngayon ang lakas ng isang Japanese martial arts master, di ba? How dare the USA provoke Japan? In the face of Japanese, Americans are just dogs, nothing but trash. Oo, at ang mga asong ito ay hindi lamang kailangang humiga kundi tumahol din tulad ng isa. Malapit na nating pahigain ang lahat ng mga Amerikano dito at tahol na parang mga aso. Napansin ng isa sa mga Japanese na lalaki sina Jessica at Brittany. Nang makita ang kagandahan ng dalawang babae, agad siyang napuno ng maalay na intensyon. Ang mga lalaking Amerikano ay maaaring walang kwentang baboy, ngunit ang kanilang mga babae ay tunay na magaganda. Ang mga ganitong dilag ay hindi nararapat sa mga lalaking Amerikanong may ulo ng baboy. Dapat sila ay sa atin ng mga Hapones. Tama. Atin na lahat ang magagandang babaeng Amerikano.
Pagkatapos nating mahiga at tumahol na parang aso itong mga hanggal na Amerikanong lalaking ito, isasama natin ang mga magagandang babae na iyon. Ipapakita natin sa kanila kung ano ang mga tunay na lalaki. Masasaksihan nila ang tunay na pagkalalaki ng isang Japanese samurai. Kung paanong ang mga masasamang salita na ito ay lumabas sa bibig ng mga Japanese samurai. Sampal. Sampal sampal. Sampal sampal sampal. Maraming sampal ang damapo sa kanilang mga mukha, na nagdulot sa kanila ng pagkalat sa lupa. Kabanata 227 may hindi tama. Namamaga ang mga mukha ng mga mandirigmang Hapones dahil sa mga sampal, umaagos ang dugo sa mga sulok ng kanilang mga bibig, kahit ilang ngipin ang natanggal. Sino ang sumampal sa akin? Who dare slap a Japanese warrior? Papatayin ko siya. Sino yun? Kung may lakas ka ng loob, magpakita ka. Natural, ang mga sampal ay inihatid ni Dino. Gayunpaman, dahil sa kanyang hindi kapani-pani walang bilis, walang sinuman sa mga nanonood ang nakakita kung ano talaga ang nangyari. Tumigil si Dino sa kanyang mga aksyon at sinabing, "Ako." Ang nag-iisang salitang iyon ang nagpasindak sa lahat ng mga Hapones doon. Hindi ba dapat ilibing ang batang taga-bayan sa ilalim ng gumuhong pader ng mga laryo? Hindi kaya ang country boy ang nakalibing? Baka si Takashi Sato. Imposible iyon. Si Takashi Sato, isa sa nangungunang 10 sa Japan, ay hindi maaaring pinalipad ng isang hampas ng palad mula sa isang stupid American country boy, hindi ba? Nang makitang hindi nasaktan si Dino at maraming beses na sinasampal ang mga Hapones, tumingin si Jessica sa kanya na tila may halong pagkahibang. Dino. Malumanay na bulalas nito, kunwari ay sinisigawan siya. Talagang nag-alala siya nang makita niya ang isang silhouette na lumilipad at pagkatapos ay ibinaon sa ilalim ng gumuhong pader. Ngunit si Jessica ay isang matalinong babae at mabilis na nakolekta ang kanyang mga iniisip, na hinuhusgahan na ang taong pinadala sa paglipad ay tiyak na si Takashi Sato. Gayunpaman, nag-alala siya na baka nagpalit-palit ng pwesto sina Dino at ang Hapones sa panahon ng hampas ng palad nila. Ngayong nakita na niya si Dino na nakatayo doon na ligtas at maayos, ang kanyang puso, na nasuspine sa pag-aalala, sa wakas ay naayos na muli sa lugar. Lumingon si Dino kay Jessica at bastos na tinanong si Brittany, "Sino ang nagsabing marami silang anak sa akin?" Ang tanong ay nagpalubog sa mukha ni Jessica, at siya ay nagtanong, "Dino, ano ang sinabi mo?" Gusto kong malaman kung ikaw ba, Jessica, ang nagsabing magkakaroon ka ng mga anak para sa akin. Kung ikaw iyon, sige na at magsimula na tayo ngayong gabi. Kung hindi, pagkatapos ay kalimutan ito. Nahulog na ako sa iyo nung una kitang nakilala. Kung hindi, hindi ako magtatrabaho bilang katulong mo sa isang maliit na 2,000 sa isang buwan. Dino, tingnan mo ang oras. Kung patuloy kang nagbibiro at nangungulit sa akin, tatanggalin kita bukas. Napabuntong hininga si Jessica, naiinis na tinatapakan ang kanyang paa. Pagkatapos, tinitigan si Dino ng may matatag na tono, iniutos niya, "Dino, alagaan mo ang mga Hapones na ito at pagkatapos ay uuwi na tayo, kailangan nating mag-usap." Sa hindi malamang dahilan, biglang naramdaman ni Jessica na may mali sa pagitan nina Brittany at Dino. Ang deklarasyon ni Brittany na gusto niyang madamay ang mga anak ni Dino sa kanyang mga ugat. Palagi niyang iniisip na si Brittany ay laban kay Dino dahil lang sa ayaw niya sa kanya at gusto niyang mawala siya. Pero ngayon, nagsimulang maramdaman ni Jessica. Posible kayang nahulog si Brittany kay Dino. Na ang pal-Asia niyang pagmamaktol ay dahil gusto niya talaga siya. Matapos matiyak na hindi nasaktan si Dino, sinimulan ng ilang mandirigmang Hapones na alisin ang mga nagkalat na laryo mula sa gumuhong pader. Hindi nagtagal, natuklasan nila ang isang malalim na butas, at ang gusot na mukha ng isang Hapones ay lumabas mula sa mga guho. Takashi Sato. Oo, si Takashi Sato talaga ang nakabaon sa ilalim ng mga brick. Nagulat ang mga Hapon. Hindi sila makapaniwala na si Takashi Sato ay tunay na napabagsak ng isang hampas ng palad ng isang batang taga-bayan. Kabanata 228 Biting Back. Baka. Nagmura si Takashi Sato at pagkatapos ay gumapang palabas mula sa tumpok ng mga brick.
Nagmula si Tekashi sa isang pamilya na puno ng tradisyon ng martial arts at isang dalubhasa sa iba't ibang disiplina sa militar ng Hapon, kabilang ang ninjutsu. Nang bumagsak ang mga ladrilyo, ginamit niya ang kanyang mga kasanayan sa ninjutsu upang mabawasan ang pinsala, na nagresulta lamang sa maliliit na pinsala sa labas. Si Tekashi ay nasa kalagayan pa rin ng pakikipaglaban. Swoosh! Sinamantala ang panandaliang pagkagambala ni Dino, pinitik ni Tekashi ang kanyang palso at nagpadala ng may laso na dart na lumilipad ng diretso kay Dino. Dahil hindi niya magawang magtagumpay si Dino sa isang patas na laban, gumawa siya ng maruming mga pakulo. Ang pagkapanalo sa anumang paraan na kinakailangan ay nakapaloob sa martial spirit ng Japan at ni Tekashi Sato mismo. Habang ang may laso na dart ay mabilis na humahanggos patungo sa kanya, si Dino ay nagsagawa ng isang nakamamanghang umiikot na sipa at tinamaan ito sa kalagitnaan ng paglipad. Snap! Sa isang malutong na tunog, ang dart ay gumawa ng 180 at bumaril pabalik kay Tekashi Sato, na, nahuli ng hindi namamalayan, ay hindi naghanda para sa pagbabalik ng projectile. Nalampasan ng dart ang pagkitaw sa kanyang buhay ngunit naglaslas ng malalim na sugat sa kanyang masasamang mukha. Sa pagpapatuloy ng landas nito, ang dart pagkatapos ay lumuhad sa tuhod ng lalaking Hapones na nakatayo sa likod ni Tekashi, ang mismong taong unang nagpahayag na ang lahat ng mga Amerikano ay dapat lumuhad at tumahol na parang mga aso. Nataman ng lason, ang lalaki ay agad na napaluhod sa harap ng lahat ng mga miyembro ng Martial Club United, sumisigaw sa matinding paghihirap na parang ligaw na aso na may bali ang paa. Si Tekashi Sato, ngayon ay biktima ng kanyang sariling lason na dart, ay hinawakan ng kanyang hiniwang mukha at sumigaw. Og! Ang lason sa dart ay hindi nakamamatay ngunit nagdulot ng matinding pananakit sa mga nasugatan. Dahil sa labis na paghihirap, dali-daling kinuha ni Tekashi ang panlunas at kumuha ng isa, sa wakas ay nakahanap ng ginhawa mula sa walang humpay na pagdurusa. Kayong mga hanggal na Amerikano, lahat ba kayo ay kasuklam-suklam? Gumagamit ng lason darts para tambangan ako, gaano kababa at kawalanjiya ang makukuha mo? Naiintindihan mo ba, isang Hapon, ang sinasabi mo? Ang lason na dart na iyon ay malinaw na binaril mo, at isang bagzo ng hangin ang nagpabalik sa iyo, sa huli ay tumama sa iyo. Ang tamaan ng sarili mong dart ay banal na hustisya. Upang magsalita ng kasuklam-suklam, kawalang hiyaan, at kababaan, ang mga salitang iyon ay perpektong naglalarawan sa iyo, isang Hapones. Malamig na inilagay ni Dino ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa habang nagsasalita. You lot came all the way from Japan, with the audacity to make trouble in America. Dahil nandito ka ngayon, huwag kang umasa na aalis ka nang walang pahintulot ko. Wala akong oras na sayangin, kaya lumapit ka sa akin ng sabay-sabay. Kukunin ko kayong lahat mag-isa. Alam kong nag-livestream ka gamit ang iyong mga telepono, kaya siguraduhing i-upload ang footage kung paano ka na-thrash sa Amerika. Gusto kong gamitin ang mga video na ito para bigyan ng babala ang mga nasa Japan na huwag gumawa ng gulo dito sa Amerika. Kung sino man ang darating ay mabubugbog. Ang mga salita ni Dino ay isang napakalaking paghamak sa pagmamataas ni Tekashi Sato. Kabanata 229 ang Kuragain Katana. Si Tekashi Sato, isa sa nangungunang 10 martial artist ng Japan, ay pumunta sa New York upang tabyusan ang karangalan ng kanyang pamilya. Ngunit sa halip, natagpuan niya ang kanyang sarili na nahaharap sa higit pang kahihiyan. Hindi makayanan ang kahihiyan, bilang isang anak ng Grand President ng Martial United ng Japan, talagang hindi katanggap-tanggap na tuyain ng isang hamak na batang taga-bayan ng Amerika. Nang marinig ang mga panunuya ni Dino, nagsimulang sumigaw ang mga Hapon na nag-livestream ng kaganapan at gustong sumugod sa entablado upang sumali sa pag-atake kay Dino. Gayunpaman, pinigilan sila ni Tekashi. Siya ay isang batang taga-American lamang. Imposibleng matalo ako sa kanya. Huwag magmadali, panuulin mo akong patumbahin ang kalokohan niya. Papaluhod ako sa kanya, magmamakaawa na parang aso. Lumuhad siya sa ngalan ng lahat ng mga Amerikano bago ang kadakilaan ng mga Hapones. Bulalas ni Tekashi. Pagkatapos ng kanyang deklarasyon, inutusan niya ang isa sa kanyang samurai.
Dalhin mo sa akin ang Kurogane Katana. Ang Kurogane Katana ay huwad mula sa itim na bakal, na ginagawa itong hindi kapani-paniwalang malakas at matalas. Iisa lang ang ganoong katana sa buong Japan, isang mahalagang kayamanan ng pamilya Sato. Ipinasa sa loob ng 28 henerasyon sa loob ng halos 1,000 taon, ang paggamit ng katana na ito ay kumakatawan sa kaluwalhatian ng pamilya Sato. Sa paglipas ng milenyo na iyon, ang Kurogane Katana ay ginamit ng wala pang 100 beses, bawat pagkakataon laban sa nakakatakot na mga kalaban na hindi kayang talunin ng mga kaapo-apuhan ng pamilya Sato gamit ang anumang armas. Nakasaad sa kasaysayan na ang sinumang nakaharap ng pamilya Sato sa katana ay namatay sa pamamagitan ng talim nito. Swoosh! Hinubad ni Takashi ang Kurogane Katana, at agad na sumilay ang nakakasilaw na itim na ningning. Isang uwak ang nagkataong lumipad sa itaas ng sandaling iyon, at ang kislap ng madilim na liwanag ay nabulag sandali. Ito. Bumagsak sa isang puno, natulala sa pagkakabangga, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Sinulyapan ni Dino ang espada sa mga kamay ni Takashi at masayang nagtanong, ito ba ang Kurogane Katana? Ang pinakamataas na kaluwalhatian ng Japanese martial arts. Alam mo ba ang espadang ito? Ganti ng galit na si Takashi. Tama. Ngayon, gagamitin ko itong Kurogane Katana para putulin ang iyong mga kamay at paa, na humihiling sa iyo ng kamatayan. Ito ang magiging kahihinatnan para sa isang Amerikanong batang taga-bayan na tulad mo para sa pagsuwi sa Japanese martial arts at pagdudulot sa amin ng kahihiyan. Nakilala ni Takashi na ang country boy, na nasa harap niya ay siya ring nagpahiya kay Kazuki Watanabe, isang master na nireranggo sa top 50 ng Japan. Ang kanyang mga kakayahan ay hindi dapat baliwalain, gayunpaman, siya ay pinahiya sa publiko ni Dino, isang patunay ng sariling kakayahan ni Dino. Ngayong iginuhit mo na ang katana na iyon, hindi na ako magpapakagaan sa iyo. Kinakatawan nito ang karangalan ng Japanese martial arts, kaya wawasakin ko ng tuluyan ang karangalang iyon. Narito ang talim. Hindi na nag-aksaya pa ng mga salita si Takashi at nilaslas ang kanyang katana sa dibdib ni Dino. Nang makita ang talim na paparating sa kanya, mabilis na umatras si Dino para iwasan ang atake ni Takashi. Sa isang mabilis na hakbang, tumalon si Dino sa isang baluktot na puno ng willow. Kabanata 230 Pagbagsak ng Langit. Snap! Pinutol ni Dino ang isang sanga ng willow at hinawakan ito sa kanyang kamay. Ang mga sanga ng willow, kahit na manipis at nababaluktot, ay hindi isang karaniwang pagpipilian para sa isang sandata. Pagkatapos, sa isa pang pagtalon, tumalon si Dino mula sa baluktot na willow at muling tumayo sa harap ni Takashi Sato. Pinaikot-ikot niya ang malambot na sanga ng willow sa kanyang kamay. Ipinaglaban mo ako ng Kurogane Katana, at kung hindi ako kukuha ng sandata, ito ay halos isang insulto. Kaya, gagamitin ko itong sanga ng willow para labanan ka. Bagamat ito ay mukhang ordinaryo, ang American Willow branch na ito. Sapat na para hatiin ang iyong Japanese pride at katana sa dalawa. American yokel ka. Bukod sa pagmamayabang, ano pa bang magagawa mo? Balak mong labanan ang Kurogane Katana ko gamit ang sanga ng willow. Sa American terms mo, para kang patay. Dahil doon, kahangahangang tumalon si Takashi Sato sa hangin, mga 3 metro ang taas. Bumaba siya mula sa langit, nagsagawa ng isang pamamaraan na tinatawag na skyfall, tulad ng isang kidlat, ang kanyang katana ay nakahanda ng hamampos mula sa itaas. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi tinutukan ni Takashi ang ulo ni Dino. Wala siyang balak na patayin siya ng isang suntok. Nakatakda siyang ipahiya siya, kaya tinarget niya ang kanang balikat ni Dino, ang brasong nakahawak sa sanga ng willow. Gusto niyang putulin ang paa at panunuya kay Dino pagkatapos. Para matiyak na hindi maiiwasan o maasahan ni Dino ang skyfall, tahimik na naghulog si Takashi ng smoke bomb habang siya ay nahulog. Ang ninja technique na ito, ninjutsu, ay isang karaniwang taktika sa mga ninja. Bang! Sa pagsabog, bomb-alot kay Dino ang isang ulap ng itim na usok, na tuluyang natatakpan ang kanyang paningin. Sa ordinaryong mga mata,
ang usok ay gagawing halos imposible na makita ang sariling mga daliri. Si Dino, na pamilyar sa gayong mga taktika ng Hapon mula sa mga nakaraang engkwentro, ay marunong mag-ingat laban sa kanila. Sa loob ng kanyang katawan, pinahusay ng 7 Dragon Spirit ang kanyang mga kakayahan sa pandama ng milyon-milyong beses na higit pa kaysa sa normal na tao, na nagbibigay daan sa kanyang malinaw na paningin kung saan ang iba ay puro itim lang ang makikita. Habang bumababa ang talim ni Takashi, umiwas si Dino at hinayla ang isa sa mga samurai warrior ni Takashi sa dati niyang posisyon. Ang kumukulong itim na usok mula sa smoke bomb ay nabulag din kay Takashi, at hindi niya alam na nagbago na ang target. Hindi alam at walang humpay, ipinagpatuloy ni Takashi ang kanyang pag-atake. Crunch! Isang braso ang marahas na naputol, na sinundan ng naghihirap na hiyawa na umaalingaw-ngaw mula sa loob ng usok. Og! Habang inaakala ni Takashi na nagtagumpay siyang putulin ang braso ni Dino, nakaramdam siya ng tuwa. Stupid American, you dared to fight me with only a willow branch. Now, who's the winner? Ang braso mo ay pinutol ng kamay ko ngayon, di ba? Samantala, nababalisa si Brittany dahil tinatakpan ng usok ang kanyang paningin, at hindi niya masabi kung nasaktan si Dino o hindi. Anak ng bansa, okay ka lang ba? Sigaw niya, nag-aalala. Habang nag-aalala si Brittany, nanatiling tahimik si Jessica. Magiging maayos din si Dino, sabi niya nang may pananal.